Hello guys, alam nyo ba na itong video na to ay ginawa ko para mag-chika tayo. Ayun, yung chika na trending ngayon about kay Madam Kilay. Kasi yung si Madam Kilay ay ninakawan siya ng kapatid niya. O di ba nakakaloka na hindi mo sukat akalain na sarili mong kapatid ay gagawin ka ng kalokohan. So ayun na nga, di ba? Kung ikaw may kapatid at ikaw marami kang pera, syempre, wala ka namang ibang pagkakatiwalaan kundi pamilya mo, lalo na kung nasa malayong lugar ka. So, ayun na nga yun nangyari. Dahil si Madam Kilay nasa ibang bansa, pinagkatiwala niya yung pera niya sa kapatid niya. O ikaw naman na kapatid, syempre, dahil nga may tiwala ka sa kapatid mo, hindi mo iisipin, nalulukohin ka, tatarantaduhin ka, wawalang hiyain ka, in short, di ba? Yun na nga yung nangyari na sa tinagal-tagal niya na pinagkatiwalaan yung kapatid niya, eto na nga, dumating na yung point na talagang naging greedy na yung kapatid. So, ikaw naman na kapatid, dahil nga nakakatikim ka na ng mayaman ka na, marami ka ng pera, nakakatikim ka na ng masaganang buhay, so dumadating na yung time na hindi ka na nagiging kontento. So, once na hindi ka na naging kontento, mas gusto mo pang naisin na mas marami, may nakukuha ka ng pera, marami ka nang nakukuha ng pera, mas nanaisin mo pa na mas dumami pa. So yun nga, wala kang kakontentuhan yung mga tao, diba? So dati ninanais mo, ito lang, okay na sa akin, ito, dumating lang to, magkaroon lang ako nito, okay na sa akin. Pero anong nangyari? Mas nagiging greedy kasi more on nagkakaroon ka pa ng mas maraming gusto. So anong nangyari dito, this point is, si Madam Kilay, niloko siya ng kapatid niya. Pinagkatiwalaan niya sa negosyo niya na milyon-milyon yung halaga. So, wala namang ibang pagkakatiwalaan si Madam Kilay kundi ka mag-anak niya. Dahil nga nasa ibang bansa siya. Hindi niya na inasa yun sa kaibigan niya, more on sa kaibigan niya, sa best friend niya, pero pinagkatiwalaan niya sa kapatid niya dahil nga kalaman at kadugo niya. So, ayun na nga, mga kachismis, di ba? So, pag pinagkatiwalaan mo yung kapatid mo, syempre magiging komportable ka. Wala kang iisipin na gawing masama, na gagawing masama sa'yo, or hindi ka pagnanakawan. Kasi kapatid mo yan. Lahat naman nakikitain yan para sa pamilya nyo. So, yun yung nangyari. So, pag pinagkatiwalaan mo yung isang tao, dahil nga kamag-anak mo, magiging komportable ka, magiging kampante. Yung utak mo, yung isip mo, yung utak mo, isip mo, lahat na. Hindi ka na mag-iisip kasi nga kapatid mo yung humahawak ng negosyo mo. Either malugi yan or kung ano yung sabihin ng kapatid mo sa'yo, yun ang paniniwalaan mo dahil kapatid mo siya. Malugi man yan, okay lang kasi sa pamilya mo yan. Pero yung lumaki na yung negosyo mo at marami na nga gustong bilhin yung kapatid niya. Hindi niya na inisip kung kapatid niya yung may-ari ng kumpanya na yun. Kasi greedy na siya, hindi niya na inisip na yung kalaman niya, kadugo niya. So ang nangyari dyan, eto, ninakawan siya ng kapatid niya. And grabe yung revelasyon ni Madam Kilay. Sobrang grabe. Pero, syempre, kapatid yan eh. Hindi niya yan matitiis. Sa ngayon, galit siya, oo. Pero, kayang-kaya niya pa rin yung patawarin. Dahil nga, sabi nga, kadugo mo yan. Kapatid mo yan. Pera lang yan. Syempre, makakukuha niya pa uli yung pera. Pero, yung kapatid niya, hindi niya yan kayang palitan. Diba? Syempre, kapatid niya yun eh. Kaano niya yun. Kadugo niya, kalaman niya yun. Mahal na mahal niya yun. So, galit man siya ngayon, pero mawawala rin yun. Kasi, alam niyo naman sa atin, gumawa man tayo ng kalokohan sa pamilya natin, sino pa ba ang unang tatanggap? Di ba? Pamilya pa rin. Kamag-anak pa rin ang unang makakaintindi at makakaunawa. Kakampihan ka pa rin kahit mali ka. So, yun na yun nangyari. So, ngayon, panoorin natin yung revelasyon ni Madam Kilay para maintindihan natin ang kinukuda ko dito. Okay? Let's watch this. Napagbalik ko rito, kukunin mo sa akin. Tapos ngayon, naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million! Pera ko yon! Bakit kinukuha mo yon? Pera ko yon! 2.5 million! Pera ko! Tapos mag-withdraw ka pa ng 500,000 galing din sa pera ko! Kapal na mukha mo talaga! Kakasabot pa kayo. Marunong ko magpatawad. Kung kakausapin mo lang ako, patatawarin naman kita eh. Kasi kapatid kita eh. Wala akong magawa kasi kakabalik ko lang galing Pinas eh. Kakauwi ko lang dito, sinamantala mo pa. Napagbalik ko rito, kukunin mo sa akin. Tapos ngayon,
Naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million, pera ko yon! Bakit kinukuha mo yon? Pera ko yon! 2.5 million! Pera ko. Kaya kayo mga chaps, kung meron kayong mga kamag-anak na breadwinner, alagaan nyo. Huwag niyong sirain yung tiwala. Sabi ko nga ako kahit tumanda ako, kahit tumanda ako, sabi ko, may mag-aalaga sa akin kasi you know why? Mabait ako sa tao Marami nakakakilala sa akin na hindi naman ako naging masamang tao. Ikaw, yung ugali mo, nang ginawa mo ngayon, ewan ko lang pag tumanda ka. Diba? Pangit yun mga chaps. Kailangan gumawa ka ng mabuti sa kapwa para pagka tumanda ka, gagalangin at re-respetuhin ka pa rin ng mga iba mong kamag-anak o mga nakakakilala sa'yo. Hindi katulad nung masama ugali mo. Pagtanda mo, walang tutulong sa'yo. Kasi masama naman ugali mo, masama ugali niyan. Buti nga sa kanya kasi masama ugali niya. Gusto mo ba gaganunin kapag tanda mo? Siyempre ayaw ko ng ganun. Gusto ko pagtanda ko, nire-respeto ko ng mga pamangkin ko, apo ko, anak ko, yung magiging anak pa nila, yung mga iba pang magiging pamangkin nila in the future. Gusto ko yung sasabihan ako ng pagtandaan mo, punta ka kay Lola Jinky, kay Lola, alam mo ba si Lola Jinky mo, ganito yan dati. Nagbibigay yan sa mga charity, ganito, ganyan yan. O kahit hindi na yan sikat ngayon, ito yung mga video niya. Yung mga ganun, gusto ko ganun yung magiging memories ko pag tumanda ako. Hindi yung, damot yan. Mas maugaling yan. Alam mo yun?